footage shows Chinese ships near USR's disputed island base. Ito po ang tatalakayin natin yung araw na to. At ang ating pong reference ay si Newsweek. Ayan po. The Philippines has released footage showing Chinese maritime forces operating near its largest outpost in the South China Sea. Ito po ay dyan po sa may, sa may pinagtatalo ng kapuluan dyan sa may Spratlys. Dyan po namataan yung mga pwersang pandagat ng China. Malapit po sa kanilang pinakamalaking outpost dyan sa may South China Sea. China claims sovereignty over most of the South China Sea, citing historical rights. So, ang China po ay inaangkin ang halos 90% ng kabuuan ng South China Sea. At ayon sa kanila ay meron daw silang historical rights na sumasalungat naman sa claim ng kanilang mga kapitbahay gaya ng Philippines, Vietnam, Malaysia, Brunei, Taiwan at Indonesia. Kahit na po yung sinasabi nilang 9-dash line, 10-dash line o naging 11-dash line pa nga yun, ay nabaliwala po yun. Na-dismiss po yun dahil po sa kawalan ng matibay na ebidensya. Pero magkagayunman, kahit pananalo pa tayo dyan sa arbitral ruling noong 2016, baliwala pa rin po sa kanila yan. Hindi nila pinapansin. Dahil naniniwala po sila na ang kabuuan ng South China Sea ay pagmamayari po nila. Yan po ang kanilang pinapaniwalaan. The Philippines has mounted a steep challenge to expanding Chinese activities in its exclusive economic zone. The resulting standoffs between Chinese and Philippine government vessels had raised concerns that Manila's mutual defense treaty with Washington could pull the U.S. into a conflict with its East Asian rival. On Wednesday, the People Television Network, a Philippine state-owned broadcaster, released footage showing Chinese vessels operating off the coast of Tito Islands well within the 12 nautical mile, 13.8 mile territorial sea claimed by Manila. The ship is included a Chinese Coast Guard cutter, a People's Liberation Army Navy warship, and what appeared to be two vessels from China's so-called maritime militia. The agency did not specify when the footage was taken. Ang Tito Island ay ang pinamalaking isla dyan sa may Spratly. At ito ay kinukontrol ng Pilipinas mula pa noong 1971 at sa katunayan ay may mga nakatira na po doon. The island is also home to a small Coast Guard station, military garrison, and airstrip. Modest yet vital assets for maintaining Manila's force posture in the area. This is especially necessary given the proximity of China's more heavily militarized artificial islands. The waters around Tito and a nearby cluster of sandbars known as Sandy Cay have at times become a flashpoint in the South China Sea dispute. In late May, Manila released video showing a Chinese Coast Guard ship using a
a water cannon against a Philippine Fisheries Bureau vessel. The Chinese ship also sideswiped the smaller craft and damaged its bow, according to Philippine authorities. So, yan po ang ginagawa nila sa ating mga vessel. Pino-water cannon po ng mga Chinese. Minsan niraradyoan, binabangga. Madalas na ginagawa dyan pagka sila po ay nagpang-abot dyan sa lugar na yan. Major General Meng Xiangqing, a professor at China's National Defense University of the People's Liberation Army, said on Sunday at the Shangri-La Dialogue in Singapore, "It must be pointed out that the Philippines has always been the provocateur and China's actions have been legitimate responses. Here, I solemnly warn the Philippines side, the South China Sea is not a place where the Philippines can act recklessly." Alam naman natin po na kapag meron po nangyayaring pang-water cannon dyan, pangbabangga, pangharas, yung radio challenge pa nila, madalas pong ginagawa nila sa atin at binabaliktad po nila ang kwento. So, sinasabi na sila po ay nasa tama ang kanilang ginagawa at base po sa international rules base. Gilberto Teodoro, the Philippine Secretary of Defense, told Newsweek on Sunday, "Unfortunately, the China are the cause of instability here. Nobody denies it. Nobody supports their 9-dash line here. And I made it clear in my condemnation, and a lot of people condemn their behavior because no right-minded person would agree with what they're doing here in the South China Sea." So yun nga po, wala naman po naniwala sa mga naratibo nila. At wala rin naman sumisisi sa Pilipinas dahil wala naman pong ginagawang mali ang Pilipinas. Tayo po ay sumusunod po lamang sa kung ano ang sinasabi ng international law pagdating po dyan sa karagatan. At tayo rin po ang mayroong karapatan dyan. Wala silang karapatan dyan at wala din sana dyan sila sa loob ng ating teritoryo sapagkat atin po yan. So yan po ang ating talakayan. Dito na po ito nagtatapos. Kung nagustuhan man po yung content na ganito at kayo po ay napadaan sa munting channel na to, paki-subscribe naman po at pasensya na po sa the way na salita ako kasi bago lang po ako sa larangan na to. Mga 2 days pa lang po. Pasensya na po at maraming salamat po.